Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng malamig na langit ng Tolyatti, ang dating masiglang sentro ng paggawa ng sasakyan sa Rusya, tila lumamlam na ang ningning ng isang industriyang minsang ipinagmamalaki ng buong bansa. Ang mga dating abalang pabrika ng Lada na umaalingaw-ngaw sa ingay ng mga makina at boses ng mga manggagawa ay ngayon isa ng anino ng nakaraan, tahimik, kalawangin, at pinasok na ng damo ang mga basad na sahig. Dito nagsimula ang kwento ng isang unti-unting pagguho na hindi lang bumura ng trabaho, kundi ng dignidad at tiwala sa sariling kakayahan ng maraming Ruso. Sa panahon ng Unyong Sobyet, bawat Lada na lumalabas sa pabrika, parang anak namin yon. Simbolo ng galing nating mga Ruso, wika ni Boris, dating lineman sa Volsky Automobilny Zavod, habang pinupunasan ang lumang larawan nila ng kanyang mga kasamang manggagawa. Ngayon, wala na, pati ang kumpiyansa namin sa sarili nawala na rin. Noong 2000s at 2010s, tila mabagong pag-asa. Pumasok sa merkado ng Russia ang mga banyagang kumpanya gaya ng Renault, Nissan at Volkswagen. Nagtayo sila ng mga bagong planta, nagbuo ng joint ventures, at unti-unting nagbago ang anyo ng lokal na industriya. Ang OFAS, tagagawa ng Lada, ay naging joint venture pa nga ng Renault. Ang mga linya ng produksyon ay naglabas ng mga modelong kayang makipagsabayan sa mga dayuhang sasakyan at nagsimulang asahan ng mga mamimili ang kalidad na dati pangarap lang. Ngunit dumating ang 20WW. At kasabay ng pagsiklab ng gyera sa Ukraine, bumaliktad ang ihip ng hangin. Biglang-bigla kaming naiwan. Para bang sa isang iglap, naputol ang lahat ng koneksyon. Ani Tatiana, isang engineer sa Logistics Division ng dating planta ng Mercedes sa Kaluga. Wala nang microchip mula Germany, wala nang makina mula Japan. Hindi lang kami pinutol, parang sinakal kami. Nagtanggalan ang manabanyagang kumpanya. Renault iniwan ang stake nito sa OFAS. Mercedes, Toyota, Ford. Lahat umatras. Naiwang desperado ang mga lokal na kumpanya. Hindi mga bagong Lada na walang airbags, walang anti-lock brakes, at halos hindi pumasa sa pamantayan ng 21st century. Parang bumalik kami sa dekada ng 80, sabi ni Andrei, isang mekanikong nagsusuri ng mga bagong unit. May bumili sa akin ng bagong Lada Granta noong Enero. Walang ABS. Tapos yung interior niya, parang tricycle na pinilit gawing sedan. Nahihiya akong ibenta. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumapa ang demand. Tumataas ang inflasyon. Tumataas ang interes sa mga pautang. Pero ang sahod ng karaniwang Ruso ay hindi gumagalaw. Kahit may mga sasakyan pa sa planta, wala namang bumibili. Noong 2023, bumaba ang produksyon ng sasakyan sa pinakamababang antas nito sa loob ng 3 dekada. Ang OFAS na dati kayang gumawa ng daan-daang libong sasakyan taon-taon ay bumagsak ng higit sa 50%. Ang Comas, tagagawa ng truck, ay kapareho ang sinapit, namimilipit sa kakulangan ng pyesa. Isang gabi sa isang maliit na lungsod sa Nizhny Novgorod, nagkakape sina Alexei at Dmitry, parehong empleyado sa dating dealership ng Ford. Brad, 2 buwan na tayong walang benta. Pati yung supervisor natin, nagdra-drive na lang ng taxi, bulong ni Alexei. Tumawa si Dmitry pero may lungkot sa mata. Ako nga iniisip ko na kung mag-abroad, wala nang kinabukasan dito. Hindi lang mga manggagawa ang nawalan. Maging ang mga mamimili ay napilitan na lang na kumapit sa mga luma nilang sasakyan. Ang bagong kotse kung meron man ay overpriced at walang kasiguruhan sa kalidad. Maraming dealerships ang nagsara, mahigit 2 hapon sa loob lamang ng 1 taon. Ang mga natira, karamihan ay naghihingalo, umaasang may milagro. Dahil sa kawalan ng alternatibo, pumasok ang mga kumpanyang Chino tulad ng Haval, Geely at Chery. Binaha nila ang merkado ng kanilang sasakyan. At sa una, tila iyon ang sagot sa krisis. Ngunit napansin agad ng mga consumer ang problema. Mas mahal, mas marupok, at kadalasang palpak. 1 buwan pa lang,
Sumuko na yung power window ng binili kong Geely. Sabi ng technician, wala pa raw piyesa sa Russia. Kailangan pang umorder sa China. Reklamo ni Irina, isang guro. Kaya bumaling ang mga Ruso sa gray market. Sa border ng Kazakhstan at Armenia, unti-unting nabuo ang underground highway ng mga second-hand car smugglers. Dinadala ang mga sasakyang hindi certified, hindi ligtas, pero mura. May mga unit na galing pa sa Japan o Europe pero may tampered odometer, may tinagpi-tagping wiring at madalas ay salvaged. Maging ang ilang ahensyang gobyerno ay bumibili na rin ng mga ito dahil wala ng iba. Ang dating simbolo ng kasarinlan at kakayahan, ang industriya ng sasakyan ng Rusya ay naging babala. Babala na ang isang ekonomiyang pinilit maputol sa mundo ay unti-unting nabubulok mula sa loob. Sa mga kalsada ng Moscow hanggang sa mga nayon sa Far East, ramdam ang epekto. Mas mataas na presyo, mas masamang kalidad, at mas malalim na kawalan ng pag-asa. Kung dati, ang problema lang natin ay kung anong kulay ng kotse ang bibilhin natin, ani Boris. Habang tinatapik ang lumang Lada na ngayon ay nakaparada na lang sa garahe. Ngayon, ang tanong, makakahanap pa ba tayo ng piyesa para patakbuhin to sa susunod na taon? Sa gitna ng krisis na ito, isang tanong ang bumabalot sa buong bansa. Kung ganito ng lagay ng industriya na minsang ipinagmamalaki, paano pa ang mga sistemang hindi natin nakikita? Sa gitna ng napakalamig na gabi sa Siberia, dumadagundong ang mga gulong ng tren sa kinakalawang na riles habang unti-unti itong humihinto sa isang remote na depot. Hindi na naman umabot sa destinasyon. Bulong ni Sergey, isang veteranong tren operator, habang pinagmamasdan ang basang kargamento ng coal na inulan at na-expose sa lamig ng ilang araw. 3 araw na itong na-delay. Sa ganitong kalagayan, mas mabuti pang idaan na lang sa kabayo. Ang sistema ng tren ng Rusya, isang network na minsang ipinuring na ugat ng ekonomiya at simbolo ng pambansang koneksyon, ay ngayon isa ng pasaning halos bumigay. Sa lawak ng bansa, kumaabot ng 7,17,000,000 kilometro kwadrado. Ang mga tren ang naging haligi ng transportasyon. Hindi lamang para sa tao, kundi higit sa lahat sa alafal, langis, karbon, trigo, bakal at maging mga kagamitang militar. Ngunit sa panahon ng gyera, ang mismong haliging ito ay unti-unting gumuho. Mga 5 taon na kaming humihiling ng bagong braking system. Hanggang ngayon, wala pa ring dumating. Reklamo ni Major Volodin habang pinapagalitan ng logistics crew sa depot malapit sa Donbas border. Paano natin dadalhin ang tangke kung mismong riles ay hindi mapagkakatiwalaan? Matapos magsimula ang digmaan sa Ukraine, unti-unting sinakop ng pangangailangan ng militar ang mga tren. Unang prioridad ang mga armas, bala at sundalo. Ang mga pang-industriyang kalakal, semento, pagkaing delata, packaging materials ay naisantabi. Kahit ang mga sundalo ay nakararanas na rin ng epekto. 3 araw kaming naghintay sa Kharkiv Station para sa mga bala. Pero dumating, kalahati lang ng inaasahan. Yung iba, na-redirect na naman, kwento ni Private Anton, isang batang recruit na tinuruan na ring magbuhat ng riles dahil kulang na sa manpower. Habang ang militar ay nalilimitahan na rin, lalong grabe ang epekto sa sibilyan. Maraming pabrika ang nalulugi hindi dahil sa kakulangan ng demand, kundi dahil sa kakulangan ng hilaw na materyales. Ang planta ng bakal sa Irkutsk ay natigil dahil walang dumating na limestone. Ang mga pagawaan ng pagkaing delata sa Far East ay nahihirapan na ring makakuha ng packaging. Sa bawat pagkaantala sa riles, may nawawalang kontrata, may napapalayas na manggagawa, at may kumakalam na sikmura. Noong una, 3 araw lang ang delay ng shipment namin. Ngayon, umaabot ng 2 linggo. Nabulok na ang mga produkto bago pa man dumating, ani Natalia, isang negosyanteng may maliit na negosyo ng delatang gulay sa Vladivostok. Hindi ko na alam kung magbabayad pa kami sa riles o itatapon na lang lahat sa ilog. Hindi lang kakulangan sa riles ang problema, maging ang kondisyon nito ay isang krisis. Marami sa mga riles
tulay at istasyon ay hindi pa nasasaayos mula noong panahon pa ng Soviet. Barya-barya lang ang budget para sa maintenance at ang konting pondong na ibibigay ay madalas pa'y nauuwi sa bulsa ng mga opisyal. Sa papel, bagong renovate daw yung tulay sa Tomsk, pero noong inspeksyon, pinturang handrail lang pala ang inayos. Kwento ni Igor, isang whistleblower mula sa Transport Ministry. Dahil dito, sunod-sunod ang aksidente. May nadiskaril na tren sa Ural dahil sa sirang ballast. May tren ng karbon na nasunog sa Novosibirsk dahil sa short circuit ng dekalibreng kable. Bawat linggo, parang Russian roulette ang pagpapatakbo ng tren. Ayon sa ulat ng isang independent rail safety analyst, hindi mo alam kung makakarating ng buo at hindi lang pisikal na bahagi ng sistema ang bumabagsak. Ang RZE o Russian Railways, ang state-owned na kumpanya na nangangasiwa sa buong network, nalulunod sa utang. Higit 1.7 trilyong rubles na ang utang nito at tila hindi na ito kayang bayaran. Ang dating kita mula sa export ng coal at grain patungong Europe ay halos wala na dahil sa mga sanksyon. Ang rerouting patungong China naman ay puno ng delay, red tape at hindi maayos na koordinasyon. Sa border ng Manjoli, may ilang tren na nakatingga ng hanggang 5 araw, umaalingasaw sa amoy ng nabubulok na agrikultura. Naglalakbay pa rin kami sa teknolohiya ng 1990s. Pirated software, patchwork sa signaling system, wala ring spare parts. Hindi lang ito aberya, isa itong ticking time bomb, ani Alexei, isang IT specialist ng RZD. Samantala sa mga probinsya, halos sinasamba na ang tren. Pero ngayon, ito'y parang multong padalos-dalos. Sa Novosibirsk at Perm, pinapyasan ang commuter train schedules. Sa ibang lugar, kinansela na ang buong ruta. Ang mga pasaherong umaasa sa murang transportasyon ay naiwang tumatakbo para habulin ang mga masisikip na bus, kung meron man. Ang mga lokal na gobyerno ay ubos na rin ang budget para sa maintenance o bagong units. Kada umaga, pumipila kami ng 2 oras. Minsan di na dumarating ang tren. Minsan, sumisikip sa loob na parang lata ng sardinas. Ani Elena, isang single mother mula sa Ufa. Hindi ito buhay, ito'y survival. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng mas malalim na sugat. Isang sistemang ginutay-gutay ng digmaan, korupsyon at kakulangan sa foresight. Ang riles na dating ugat ng ekonomiya ng Russia ay ngayon parang tubo na barado, unti-unting pumapatay sa mga parte ng katawan. Ang epekto nito ay hindi lang sa transportasyon, kundi sa mismong ekonomiya ng bansa. At habang patuloy ang paggastos para sa gyera, patuloy ding nasasakripisyo ang pundasyong kailangang-kailangan para sa muling pagbanon. Ang tanong ngayon, ilang kariton pa ba ng bulok na coal? Ilang istasyon pa ba ng nadiskaril na tren? Ang kailangang makita ng Kremlin bago nila aminin na ang sistema ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Sa isang opisina ng maliit na pagawaan ng bakal sa lungsod ng Chelyabinsk, nakaupo si Victor, ang plant manager, habang pinagmamasdan ang listahan ng mga kontrata na hindi nila kayang tuparin. Sa kanyang mesa, may nakapatong na folder na may pulang marka. Cancelled. 3 buwan na raw silang hindi makakakuha ng tamang dami ng coal at steel billets. At kahit gusto nilang mag-operate ng full capacity, ang katotohanan ay wala silang panggatong, wala ring buyers. Kahit anong galing natin, kung ang riles ay barado, wala tayong laban. Mahina niyang bulong habang dinadampian ng kamay ang noo. Ganito ang larawan ng lumalalang krisis sa ekonomiya ng Rusya. Isang perpektong bagyo ng mga problema. Sirang infrastruktura, tuluyang pagputol sa mga global supply chain, at walang kakayahang panatilihing buhay ang mga dating matatag na sektor. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang mismong ekonomiyang dapat sana ang sasalo sa mga dagok ng gyera. Ngayon ay nilalamon na ng sarili nitong kabiguan. Noong una, inasahan ng Kremlin na ang pambansang kita mula sa langis at gas ay sasapat para punan ang mga butas. Sa unang tingin, tila totoo ito. Sa 2024, umangat ang presyo ng oil exports ng 10%
at nagulat ang gobyerno ng budget surplus na $2.2 billion. Ngunit sa ilalim ng numerong iyon, nandoon ang tunay na krisis. Ang surplus ay galing sa pandaigdigang presyo, hindi mula sa produktibong ekonomiya sa loob. Samantala, sa mga bayan, pabrika at istasyon ng tren, tanging kalawang, kalungkutan at katahimikan ang nangingibabaw. Wala nang materyales, wala nang makina. Kahit gusto naming mag-manufacture ng construction materials, hindi kami makakakuha ng base ingredients. Naubos na. Reklamo ni Irina, kagapangasiwa ng isang concrete plant sa Vologda. Pati packaging materials, late dumating o wala talagang dumarating. Ilang linggo nang delay ang lahat ng delivery. Habang ang mga negosyo'y nagsasara, ang mga manggagawa naman ay nauubusan ng trabaho. Ngunit mas malalim pa rito ang sugat na iniwan ng krisis, ang pag-alis ng mga utak ng bayan. Noong 2024, higit kalahating milyong tao, kabilang na ang mga engineer, programmer, IT specialists at skilled laborers ang umalis sa Russia. Karamihan ay tumulak papuntang Turkey, Georgia at iba pang bansa kung saan mas may pag-asa. Isa si Pavel, dating software developer ng RZD sa mga umalis. Hindi lang dahil sa digmaan, hindi lang dahil sa sweldo. Umiikot kami sa luma, pirated at bug-filled software na kaya naming palitan, pero walang pondo, walang suporta. Nakakapagod ang mga naiwan. Karamihan ay mga matatanda o mga batang walang sapat na training. Ang mga technical vocational schools ay nagsara o naghihingalo sa kakulangan ng pondo. Ang mga trabahong kailangang-kailangan, rail welders, auto technicians, signal engineers, ay hindi na kinahihiligan ng kabataan. Mababa ang sahod, mahaba ang oras at walang kasiguraduhan. Kaya kahit na may pondo mula sa gobyerno para sa pagsasaayos ng sektor, wala ng taong may kakayahang gawin ito. Noong sinubukang ipaayos ang linya ng tren mula sa Novokuznetsk patungong Barnaul, 2 buwan itong natenga dahil kulang sa certified na operator ng track-laying equipment. Isa sa mga sinubukang itrain ay si Oleg, dating electrician na pinilit ilipat sa maintenance team. Wala akong karanasan sa welding ng riles, pero sinabi sa amin, ikaw na lang muna, wala tayong choice. Samantala, sa software side, mas lalong malala ang sitwasyon. Maraming sistema ng inventory at rail traffic control ay nakaasa pa rin sa patched Soviet-era programs. Ilan sa mga bagong upgrade ay ginamitan ng pirated Western software na, kapag naggabag, ay walang opisyal na support. Noong unang bahagi ng 2024, may isang insidente sa Yakutsk kung saan nagka-crash ang entire train monitoring network dahil sa expired trial license ng isang Western scheduling program. Ilang tren ang na-delay ng 70 dapat oras. May ilang cargo na nabulok. May ilang kontrata na nawala. Isang baglam sa maling lugar, pwede nang tumigil ang buong supply chain ayon kay Dmitry, isang logistics analyst na tumigil na sa pantatrabaho sa gobyerno. At nangyayari na yan buwan-buwan. Hindi rin nakakatulong ang consumer demand na bumagsak ng tuluyan. Ang inflasyon ay patuloy na umaabot ng halos 10% ayon sa mismong Economic Ministry ng Russia. Dahil dito, hindi makabili ang mga tao ng kotse, appliances o kahit simpleng kagamitang pangbahay. Magyong ang consumer credit, ang tulay sana sa pagbili ng bago ay halos hindi na ma-access ng karaniwang manggagawa dahil sa mataas na interest rates. Ang lahat ng ito ay nagbubuo ng tinatawag na mga eksperto na feedback loop. Mas kaunting produksyon, mas kaunting kita, mas kaunting investment, mas kaunting produksyon. At habang patuloy ang pag-ikot ng krisis na ito, lalong nawawalan ng pag-asa ang mga tao't negosyo. Isang nakakalungkot na halimbawa ay ang nangyari sa bayan ng Kirov kung saan isang dating thriving auto parts manufacturer ay tuluyang isinara. Nawalan ng trabaho ang halos 2,000 manggagawa. Ang dating mga suki nilang suppliers, nagsara rin.
Kapag nawalan ka ng factory, nawawalan ka ng sweldo. Pag wala kang sweldo, hindi ka bumibili sa karinderya. Pati ang may-ari ng karinderya, nagsasara. At paulit-ulit yan. Lahat bumabagsak, paliwanag ni Tatiana, isang dating factory worker na ngayon ay nagtitinda na lang ng prutas sa gilid ng kalsada. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang kakulangan ng long-term vision. Sa halip na magplano para sa susunod na dekada, abala ang pamahalaan sa pagpuno ng butas na yon. Ang pondo ay ginagamit sa bailout sa mga kumpanyang halos patay na sa halip na gamitin sa research and development o modernong infrastructure projects. Sa railway sector, tanging maliit na porsyento ng budget ng RZD ang napupunta sa capital improvements. Malayo sa kung anong pamumuhunan ang kailangan para makabawi. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang tanong ng buong bansa ay lumalalim. Kung hindi na natin kayang gumawa ng dekalidad na kotse, kung hindi na umaandar ng maayos ang mga tren, at kung ang mga kabataan natin ay umaalis na ng bansa, saan tayo patutungo? Sa ngayon, tila ang sagot ay malinaw. Sa isang madilim, mabagal at mapanganib na pagbaba na baka hindi na basta makayanan ng sistemang patuloy na binabaliwala ang mga palatandaan ng pagkasira.